Isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang naligaw sa liblib na baryo. May hinahanap silang magandang resort na nakita lang nila sa reels, pero inabot na sila ng dilim ay hindi pa nila mahanap. Kaya naman nagpasya sila na magpalipas ng gabi sa baryo. Isang luma at may kalakihang bahay ang natagpuan nila sa gitna ng bukid. May mababang gate at doon sila tumawag ng tumawag. Wala kasing doorbell eh. Pero wala rin silang nakuhang tugon. Kaya't nagpasya na si Jeremy na talunin na lang ang mababang bakod. Nang makalakdang na si Jeremy ay nagsunura na ang anim pang mga kaibigan niya. Ang girlfriend ni Jeremy na si Ilona ay natakot nang mapagmasdan ang bahay sa labas pa lang. Aniya, tila may hatid na kilabot ang bahay. Ang takot niya ay tinawanan lang ng mga kaibigan. Katwiran nila, kailangan nila na mapagpapalipasan ng gabi. Kung ayaw daw ni Ilona sa bahay na yon, ay pwede naman daw itong manatili na lang sa sasakyan at doon mamaloktot ng tulog. Hindi gusto ni Ilona na maiwang mag-isa, kaya sumunod na lang siya sa mga kasama. Habang papasok sa sirang pintuan ng malaking bahay, ay todo kapit si Ilona kay Jeremy. Madilim ang loob. Hindi na gumagana ang kuryente, kaya't kanya-kanya silang bukas ng flashlight sa cellphone nila para makita kung anong meron doon. Mga lumang kasangkapan. Nagkatinginan sila dahil wala man lang sila makitang agiw ni munting sapot, gayong ang buong akala nila ay abandonado ang bahay. Tapos ay nag-apiran, sabay kanya-kanya na ng libot sa bahay. Mukha raw mo'y naninirahan doon dahil malinis ang bawat sulok at kabuuan. Ang pinagtataka nila ay kung nasaan ang nakatira dahil kahit anong tawag at hanap nila ay wala silang makita. Nagpasya silang matulog ng sama-sama sa isang malaking silid na natagpuan nila ron. Hating gabi, nagising na nauuhaw ang isa sa magkakaibigan na si Serex. Bumangon siya at lumabas ng silid. Tinungo ang kusina at sinek kung meron siyang maiinom. Napakamot siya ng ulo nang makitang walang laman ang ref. Hindi ito gumagana. Saka lang niya naalala na wala nga palang kuryente doon. Wala rin siyang makitang pitsyel o kahit gripo man lang. Isang banga na nasa isang sulok ng kusina ang nahagip ng mga mata niya. Naalala niya ang tapayan ng lola niya sa probinsya. Kahawig nito, kaya nilapitan niya ang banga. Nagbaka sakaling tubig ang laman niyon. Subalit pagsilip niya ay wala naman siyang nakitang laman. Nang bigla ay isang pares ng naaagnas na kamay ang lumabas mula roon na dumakma sa ulo niya at pilit siyang pinasok sa banga na hindi na niya nagawang sumigaw. Maya-maya ay si Mitch naman ang nagising dahil sumasakit ang tiyan niya. Gusto niyang magbanyo. Lumabas siya ng kwarto at hinanap ang CR. Nang mapagawi siya sa kusina ay bigla siyang napatingin sa malapot na likidong umaagos mula sa banga sa isang sulok. Napaatras siya dahil kulay pula yon. Animo dugo. Natataranta siyang bumalik ng silid. Kinising ang mga kaibigan at nagkakandautal na sinabi sa kanila ang nakita niya. Hindi naman siya mapaniwalaan ng mga ito at sinabing baka may natapon lang doon sa kusina na kung anong condiments. Napansin nilang nawawala rin si Serex kaya napilitan silang hanapin at para tingnan na rin ang sinasabi ni Mitch. Nangilabot nga sila nang masinaga ng flashlight nila ang tila dugong umagos mula sa banga kaya't sinilip nila yon. Lahat sila ay kinulantang ng paglabas ng isang babaeng aswang mula roon. Nakaririmarim ang itsura, naninigas ang buhaghag na buhok, matatalim ang mga mata at mga kuko. Hinila ang pinakamalapit, nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang nakabibinging sigaw ng magkakaibigan. Nakipaghilahan sila sa aswang. Subalit na naig ang lakas nito at nakuha si Mitch. Nang hilakbot sila sa nasaksihan nang lapain ito sa mismong harapan nila. Dahil sa sobrang takot ay magtatakbuhan na sana sila palayo. Ngunit isa na naman ang nahagip sa kanila at muling hinila palapit sa banga. Si Ilona ay naghanap ng asin sa kusina pero wala siyang makita maski bawang, wala ring kutsilyo. Kaya naman kung ano-anong bagay na lang ang ibinato nila sa aswang sa banga upang maisalba pa sana ang kaibigan. Pero kahit natamaan na nila ang aswang ay hindi man lang ito natinag, maging ang banga ay hindi nabasag. Nang mahagip ng aswang si Jeremy sa isang paa
ay binitawan niya ang kamay ni Ilona at sinabihan na tumakbo na. Nanginginig sa takot ang dalaga. Hindi niya magawang iwan ang nobyo. Subalit wala na siyang magawa nang tangi niya ito ng aswang papasok sa loob ng banga. Naging mabilis ang mga pangyayari. Sa kabila ng pagtatangka nilang tumakas sa isang iglap, ay naubos ang mga kaibigan ni Ilona habang siya ay nagkandara pa sa pagtakbo palabas ng bahay. Nabangga pa siya sa matandang babae na nakasalubong niya sa daan, si Nana Tindeng, ang may-ari ng bahay. Tinanong siya ng matanda kung anong nangyari. Nagkakandautal at naiiyak naman niyang kinuwento. Nagmamadaling pumasok ng bahay ang matanda. Pinigilan siya ni Ilona dahil delikado, pero hindi siya nagpapigil. Sumunod naman ang dalaga dahil nag-alala ito para sa matanda. Pagdating doon ay tahimik na ang loob. Walang bakas ng malagim na pangyayari. Wala na rin silang nakita ni kapatak na dugo. Sumilip ang matandang babae sa banga. Nagulat si Ilona nang magsalita ang matanda na tila kinakausap ang nasa loob. Anito, nag-alala siya dahil wala siyang madalang pagkain sa kanya. Pero mabuti na lang at kusa na palang lumapit ang mga pagkain. Tsaktong na nabusog ito ng husto. Nanlaki ang mga mata ni Ilona sa narinig. Inamin ni Nana Tindeng na apo niya ang aswang sa banga. Siya mismo ang nagulong dito ron sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan dahil ayaw niyang maulit dito ang nangyari sa anak niya na napatay ng mga tao. Sa loob ng banga ay safe daw ito. Hindi na pinakinggan pa ni Ilona ang sasabihin pa ng matanda. Tatakbo na sana siya, ngunit nahagip nito ang buhok niya. Ibinuhos naman niya ang lakas para malabanan ang puwersa nito. Pilit niyang inaalis ang kamay nito sa buhok niya habang pilit naman siya nitong inilalapit sa bunganga ng banga. Bumuelo siya at sa pagbuelo niya ay nabuhat niya mula sa ilalim ang matandang babae sabay tulak niya rito sa loob ng banga. Nagulat pa siya nang may marinig siyang boses ng matandang lalaki sa likuran. Nag-oorasyon. Ilang saglit pa at nabasag ang banga na tila isang pangkaraniwang banga lang. Walang laman na aswang at wala rin ang mga kaibigan niya na biktima nito. Saka nagpakilala ang matanda na isa siyang albularyo at nagpaliwanag na ang banga ay nagsilbing portal ng apong aswang ni Nana Tindeng sa pagitan ng lupa at impyerno. Matagal niyang tinitiktikan upang masarhan. Nalungkot siya nang malaman na nabiktima ang lahat ng kaibigan ni Ilona, kabilang ang kanyang nobyo, dahil hindi lang pala ang mga yon, kundi marami na ring nauna nung hindi pa niya napapag-aralan ang pangontra sa itim na salamangkang bumabalot at nagpoprotekta sa aswang sa banga. Gayunpaman, nagpasalamat ang matanda kay Ilona dahil nagawa nitong ihulog si Nana Tinding sa banga dahil isa rin itong aswang na nagkakalat ng lagim sa baryo. Walang masabi si Ilona. Umiyak na lang siya ng umiyak. Nagmaneho siya pa uwi nang siya na lang ang laman ng sasakyan nila. Noon niya nadaanan ang resort na hinahanap nila, kaya sila naligaw na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang mga kaibigan.